hymn number 391. Leave it there. If the world from you withhold of its silver and its gold, and you have to get along with you there. Okay. Leave it there. Okay, 391. If the world, first verse now, sing. If the world from you withhold from its silver and its gold, and you have to get along with meager fare, just remember in His word how He feeds the little bird. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there, leave it there. Take your burdens to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. If your body suffers pain and your health you can't regain, and your soul is almost sinking in despair, Jesus knows the pain you feel. He can save you, He can heal. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there, leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burdens to the Lord and leave it there. 3. When your enemies assail and your heart begins to fail, don't forget that God in heaven answers prayer. He will make a way for you and will lead you safely through. Take your burdens to the Lord and leave it there. Leave it there, leave it there. Take your burdens to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burdens to the Lord and leave it there. When your youthful days are gone and old age is stealing on, and your body bends beneath the weight of care, He will never leave you then. He'll lead you to the end. Take your burdens to the Lord and leave it there. Leave it there, leave it there. Take your burdens to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will really bring you out. Take your burdens to the Lord and leave it there. Amen. So, sabi nga, pag kayo ay one of the means in dealing with pain, no, dagdag ko kay Pastor Roy, ay when you sing, kapag umaawit ka, in spite of pain and failures. Kasi ano ba ang kailangan mo pagka failure ka? Gusto mo ay gumaan pakiramdam. When you do sing, when you worship God, you will feel the change. Amen. As long as you do it heartily and not just by ceremonial way or manner. So, praise God, no? Salamat sa mga kapahayagan ng Panginoon
At tayo ay mahal ng Diyos dahil He is helping us to get through with our failures and pains. Diba? Tinutulungan niya tayo. Hindi niya tayo the more na dinadam or pinapabigatan. So, kaya may mga ganyang pahayag ang Panginoon sa atin. And before I go on, in the midst of us, no, let's also welcome si Sister, sino nga? Sister, dati na siya dito eh. Long time no see, no? Sister D. Sister D. So, welcome po sa ating dalawang panahon. So, purihin ang Panginoon at nawa ay ma-enjoy po natin ang presence ng Panginoon. And let us meditate the Word of God, the truths, within. Alam niyo po, kaya mahal tayo ng Panginoon. Alam niya na may mga failures and problems tayong haharapin sa mundo na to in our existence. And so He gave us His letter. He leave us His letter. Ang daming letter ng Panginoon. And it covers all kinds of man's circumstances. Kung happy ka, malungkot ka, whatever, the Word of God, His letter are enough para mag-meditate tayo. Following through with our series sermons from the Old Testament, right now, nandito na tayo sa 1 Chronicles, and we are catching on chapter 6. Okay, chapter 6. And I'd like to invite everyone to please stand and let us read 2 verses only. 1 Chronicles chapter 6, verse 48 and 49. Kasi mahaba ito. Meron po itong 81 verses. And baka maboring kayo basahin. Although I still encourage you to read it through in your personal reading. Skip lang natin ngayon kasi more on names. This is about genealogy. So, but then let's read these 2 verses. 48 and 49 ng chapter 6 ng 1 Chronicles. Okay? So, atin pong basahin. Diyan na po ba kayo? Please say amen if you're there. Okay, let's read 48, 49. Ready, go. The brethren also, the Levites, were appointed unto all manner of service of the tabernacle of the house of God. But Aaron and his sons offered upon the altar of the burnt offering and on the altar of incense, and were appointed for all the work of the place of the most holy, and to make an atonement for Israel, according to all that Moses, the servant of God, had commanded. May the Lord bless the reading of His Word. Let's pray. Aming Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nakikiusap at nagsusumamo sa iyong trono ng biyaya at kahabagan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kapakipakinabang po ang aming pag-aaral at pakikinig ng iyong salita. Bigyan mo kami ng kaliwanagan sa aming puso at kaisipan at kahandaan, Panginoon, na maintindihan po namin ang nais ipahayag ng mga talatang ito para po sa amin. Tulungan mo po ang iyong lingkod at ikaw po ang mahayag sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo na po tayo. So, mga kapatid, 1 Chronicles ay this is a added view or exposition of the Book of Kings. Okay? So, pag binasa natin yung Book of Kings, binabanggit palagi doon, in every king that will pass the term, either siya ay namatay, every time na may haring namamatay, binabanggit po yung Chronicles. Because that is the account of his reign, the accounts of the remarkable or notable or should be remembered in his reign. Okay? Whether it is for the glory of God or his disobedience to God. Kumbaga sa atin po ay meron po tayong tinatawag na transcript.
ng presidente. Alam niyo po, lahat po ng ang presidente pag nag-press con yan, may transcript po yan. Okay? At nire-record yung transcript na yan para balikan. Very important yung salita po ng ating presidente. Kaya kahit ano doon, pati po yung mga murang ng dati nating presidente, naka-record yun, naka-transcript yun. So he cannot deny with that. He cannot cleanse his hands now, hindi ako nagmura, ganito, gano'n, nakalimutan yun yan. No, it was transcript. Even Congress, may mga transcript po sila sa mga hearing nila, pinabalikan po yan. Because that is necessary sometimes. Later on, kapag nagre-review sila ng batas, even the Supreme Court, kinakailangan yan, pinupull out yan. Pag nagre-review ng batas, o kaya nililinaw yung batas, for example, meron silang batas na ginawa. At later on, parang iba yung meaning. No? At lumalabas, yung meaning is something that imputes, nagbibigay ng delikadong interpretasyon na pwedeng ikapahamak ng ibang tao. So nangyayari po, binabalikan yung transcript at tinatanong kung patay na yung author, yung transcript magsasabi, ganito yan. Okay? And then, mayroong ruling, i-correct, i-amend for the safeguard and benefits of all. Seems like that, Chronicles is like that. Okay? Pero ito po ating binabasa ngayon ay may kinalaman po sa genealogy ng mga Levites. Okay, so Levites is one of the 12 tribes of Israel. No, ang Panginoon mahilig sa 12, no? 12 tribes, then 12 apostles. Pero pagdating sa araw, 7 lang. No? Year 12, ayun ko, sa Panginoon ba yung year na yan? No? Merong kasi yan na ibang calendar. Now, let's go back, mga kapatid. Now, ang mga Levites ay alam natin, kung familiar po kayo, hindi po sila binigyan ng mana na halimbawa katulad po ng mga Reubenites, so sila Naphtali, Issachar. Ang Levites po, hindi sila binigyan ng ari-arian para kanilang sakahin at taniman. So, ang Levites ay hindi binigyan ng mana, pero sila ay binigyan ng lugar kung saan sila titira. At doon sila mag-iipon-ipon. Hindi sila para magsaka, kundi para magtrabaho. Which is, ang kanilang trabaho po ay sa tahanan ng Diyos. They were called, in the service to God sa kanyang templo, sa house of God. At that is, yung office ng Levites na yan, that is for the sake of the 11 tribes. And also, of course, for the sake of all Israel. Bakit? Kasi yung ginagawa po nila ay magkikater sila ng mga offerings ng mga tao, okay, from other tribes to worship God and also to redeem their sins, o sabihin natin, to ask forgiveness of their sins. So, dati po sa Old Testament, kapag ikaw po ay humihingi ng tawad sa Diyos, hindi po pwede yung panapanalangin lang na ginagawa natin. You have to bring a significant offering. Kung maliit na kasalanan, ibon, diba, yung dove, kapag medyo malaki, palaki ng palaki din. Diba? So, depende. Trespass offering, kung ano mga peace offering, meron pang mga flower o whatsoever. So, may mga details yan. Puntahan niyo yung Exodus doon sa Leviticus, kaya nga Levites, no? Now, brethren, this chapter, the background po nito ay yung genealogy ng Levites. Makikita natin yan sa verse 1 up to 30. Verse 1 up to 30, makikita po natin na ang Levites ay meron pong tatlong, they were divided into 3.
kumbaga si Levi, meron siyang 3 anak. Okay? Si Levi, may 3 siyang anak na lalaki, ha? Not counted po dito yung babae. No, sa genealogy, minimension lang open, no, vocally yung lalaki. So, meron siyang 3 anak na lalaki at ang pangalan ng isa ay Gerson, Kohat, at saka si Merari. Okay? Now, interesting, now, for you to know, saan nang galing si Moses? Brethren, Moses is a Levite. Okay? Si Moses po ay isang Levite. At siya po ay galing sa linya ni Kohat. Okay? So, technically, Moses is a Kohatites. No? Para po sa ating kaalaman. Sila po ni Aaron at saka yung kanyang kapatid na babae. Diba? Kohatite. Mga Kohatites, si Miriam. Now, these Levites, sabi ko nga, nag-divide ito sa 3, Gershonites, Kohatites, and Meraritites. So, Kohatites, nandyan po makikita natin si Moses. Yung organizational po nila, if you read verse 31 up to 48, so meron silang structure, division of functions. Okay? Yung mga Gershonites, may sarili silang toka. Yung Kohatites, may toka din sila. And then, the Merarites. At ang iba po ay inassign sa service of songs. No? Mayroon talaga silang, ang trabaho nila ay mag-prepare ng mga songs. No? Sa temple. Hindi na mention kung gumagamit sila ng instruments. Sinahanap ko yun eh. Kung gumagamit sila ng instruments. And pag binasa mo, hindi pa si Moses ang nag-instruct sa kanila, kundi si David. Sa panahon ni David, nakita yung mga ganitong mga kantahan. Okay? So, again, iniisip ko kung saan nakalagay yung may mga instruments. Kasi syempre, binabalikan natin Old Testament, baka gumagamit sila. Okay, gumagamit sila pero hindi malinaw kung sa loob ng templo. But for sure, itong pinaka-importante nating malaman, sa Holy of Holies, or even doon sa Holy Place, merong Holy Place at saka Holy of Holies. Wala talagang musical instruments doon. Not even songs. Lalo na sa Holy of Holies, isa nga lang ang pwede pumasok doon eh. No? Only the high priest. So walang kantahan doon, kahit nga kantahan doon na bawal. Okay? Napakabanal yung lugar na yun. Okay? At pag pumasok nga ang high priest doon na hindi worthy, hihilahin na lang siya palabas. Kasi mamamatay siya doon. Diba? So, ganun po katindi at kahalaga yung organization nila in structure and assignment. So, merong ministry for the ark. Ito yung, naalala niyo yung Ark of the Covenant. Meron niyang tungkod ni Aaron, mayroong ang tawag nito, yung mana, di ba? And then basta sa Ark of the Covenant, merong naka-assign doon. And also may naka-assign din para sa assistant na mga priest. Okay, may mga assistant. So, mean to say, they were organized. Okay? Sa service to God, may organizational structure sila, mga kapatid. Okay? At napakalaking trabaho nito. Pag tinitingnan mo, meticulosong trabaho. Okay? So, ano pa? Makikita natin sa chapter nito, makikita din natin that the Lord, makikita natin yung cities assignments ng Levites. Saan sila talaga, yung syudad nila, and kasama yung place of refuge. Alam niyo ba yung place of refuge? Okay, kung balikan natin yung sa previous study natin sa Old Testament, kapag may nakapatay, di ba? May nakapatay ng, halimbawa, nagtatrabaho sa bukid, isang tribo, yung magkaibang tribe, ay nagkapikunan sila. Biglang uminit yung ulo ng isa kasi mababa yung temper ng isa, di ba? Napatay niya
kasama niya na nagtatrabaho. Siyempre, pag napatay na yun, at nalaman ng mga katribo na, mag-iiganti yung mga katribe. So, yung place of refuge, yun ang itinalagang lugar na nasa pamamahala ng mga Levites. Natatakbuhan nung nakapatay. Tatakbo siya doon. Pag nakarating siya sa place of refuge, walang pwedeng gumalaw sa kanya doon. He is very safe. Until ma-prove na meron siyang, na siya ay guilty of sin. Kapag na-prove naman na guilty siya, ipo-pull out naman siya doon para stone to death. That's yan yung korte nila. Ganun noon. So, yung place of refuge ay under the jurisdiction of the Levites, and they were honored. No, walang pwedeng mag-breach doon. They are respected by all tribes. Nasa kasunduan nila yon. So, dito, mention din kung saan yung mga place of refuge. Overall, okay, these chapters provides important information about the organization and the roles of Levites. Pag binasa niyo yan, makikita niyo dyan yung kanilang organizational structure, makikita niyo rin yung kanilang role in ancient Israel. No? Kasi meron pong ancient Israel at merong modern Israel. Yung Israel po ngayon, hindi na po yan yung ancient, modern na po yan. So, yung ancient talaga, hindi sila ganyan. Okay? Now, it highlights their significance, no, in the worship and service of the Lord. Yan. Diyan mo makikita na nililitaw po dito yung significance nila, yung importansya at papel po ng mga Levites pagdating po sa worship sa Panginoon. It means to say na itong tribo na ito, sila yung pinagkatiwalaan ng Panginoon upang i-cater o isagawa, i-perform yung authorized and acceptable manner of worship to God. Mga kapatid, mean to say, pag hindi ka Levites, hindi ka authorized. And so you cannot fulfill an acceptable worship. Nakuha niyo po? Hindi basta-basta na ikaw lang, papatay ka lang ng hayop, ganito, gano'n. O kaya ikaw yung papasok sa templo kung sino-sino lang para maghanda, hindi po gano'n. So, sila yung authorized, sila lang. Kaya significant, napakahalaga. Why? Why? Because the functionality of worship during that times determine the presence of God in the nation. Nagdidetermine na ito ng presensya ng Diyos, ng pagsama sa kanila. As long as God is with them, and God approves them, and God is with them in the national presence, yung kanilang nation, sa pagiging bansa, they are strong. No? Matatag sila, walang pwedeng manakop sa kanila. Kaya nga, kahit maliit po sila, no, walang manalo sa kanila. No? Nationally, kinakatakutan sila. Why? Pag sinabi ng Panginoon, you shall have this country, you shall have this nation, I will give them up to you. Pag sumugod ang mga Israelites dyan, sigurado yan, kahit may mga giants pa yan. Mga kapatid, significant po ang role ng Levites dyan. Okay? They are important in the stability of Israel. Okay? So, brethren, what I'm trying to bring unto us the sermon this morning is about worship. No? Worship, kasi may kinalaman po yung Levites sa worship. Worship, no? The heart of service to God. Ang worship po, yan ang puso ng paglilingkod sa Diyos. No? Tayo mga kapatid, kung atin pong titingnan, ang pag-worship po, yan po yung puso ng iyong pagiging Kristiyano. If you miss out worship, it's like you take away the heart. Try to imagine, in a physical perspective,
you take away the heart. So what will happen? Ano ang mangyayari sa isang tao pag tinanggal mo yung puso? Di ba? Magiging dysfunctional. Why? Dead. Pag hindi na tumibok yung puso mo dyan. Di ba? Merong sayang ganun eh. Sana tumigil na lang ang pagtibok ng puso. Di ba? Kasi sobrang, bigong-bigo o frustrated o whatsoever, depressed. So, pinapatigil niya na yung tibok ng puso. Ibig sabihin, kapag wala ka ng puso, totally dead ka na rin. What is the, kahit gaano ka kayaman o whatsoever in this life, pag walang puso, why? Significant siya eh. So, worship is like that. Worship is the heartbeat, is the heart of our service to God. Naglilingkod ka ba sa Diyos? So then, you cannot say that you are serving God without doing worship. Nakuha niyo po, hindi ka matatawag na tagasunod ng Panginoon kung hindi ka mananamba, kung hindi ka worshiper. Kasi yan ang puso ng pagiging Kristiyano. And actually, kapag tiningnan mo, sabi sa Ecclesiastes chapter 12, that is your purpose of existence. Ang sabi doon, pakinggan mo ang konklusyon sa lahat ng bagay. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Ang sabi doon, let us hear the conclusion of the whole matter. What is that? What is the conclusion of the whole matter? Yung kabuuan. Fear God and keep His commandments. Yung fear God and keep His commandments, that is worship. Right? When you fear God, you keep His commandments, that is worship. Yung ginagawa natin na ito, this is a ceremonial worship. Okay? Because this is the command that we should gather in an assembly, not to forsake this assembly, to come together in spirit, no, and in truth, to worship God. But it will not, your worship doesn't end here. Tama? Hindi nagtatapos dito yan. Ang pagsamba mo sa Diyos, actually, nagsisimula dito sa mga katotohanang napakinggan mo, okay? At nakakabuo ka ng respeto sa Diyos, takot, fear, and reverence, yung paggalang sa Kanya. And then when you go out, you apply that, you keep His commandments. That is the whole of man, sabi ng Ecclesiastes. That is yun yung kabuuan. So brethren, worship is the heart, no, of our service to God. Okay? Even from the beginning, mga kapatid, even mula pa sa simula. No? The Lord's standard in worship. Alam mo kung ano standard ng Panginoon sa worship, kahit sa simula pa? Okay? Is, no, to worship Him in spirit and in truth. Hindi po niya binago yan even up to now. Ang standard niya, kapag gusto mong sumamba sa Kanya, sambahin mo siya sa katotohanan, no, at sa spirito. Hindi with idols, hindi with idolatry, not with the sun, not with the trees, not with the animals, not even an images. You should worship Him in spirit and in truth. Even from the beginning, kahit puntahan nyo yung senaryo na binanggit ni Pastor Roy, yung kay Cain at Abel, lagi natin binabanggit pag pinag-usapan ng worship, talagang unang-unang babanggitin yun. Yung kay Cain at Abel. Kasi ang tema talaga doon is acceptable worship. Di ba? Acceptable worship yun. Hindi lang yun basta worship. Acceptable worship. Kasi wala namang tema sa dalawa na yon kay Cain at Abel. Hindi naman dinidiscriminate ng Panginoon si Cain. Ang tinuturo ng Panginoon kay Cain ay sumamba ng tama. Hindi po disqualified si Cain because dahil masama siya o whatsoever, hindi. Ang sabi ng Panginoon, kung gawin mo lang ang tama,
i-deny ko ba? It means, hindi niya i-deny. Kaya nga tinuturuan niyang gawin mo yung tama. At niya ipapagawa sa iyo yung tama kung hindi niya pala tatanggapin later on dahil by lineage, disqualify ka. There's no such like, walang issue doon. Ang issue po doon is acceptable worship. And because worship is the heart of man's service. Diba? Kung nagsasamba, kung ikaw ay para sa Diyos, dapat sumasamba ka. At kung sinasamba mo siya, talagang gusto mo siyang sambahin mo siya ng tama. Huwag mo siyang sambahin on your own preference. Yun ang problema ni Cain dun eh. Gusto niyang sambahin ang Panginoon in his own bright idea. Parang sinasabi niya, Lord, my way is better than yours. I can worship you in my own beautiful way. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Minsan ganun tayo. The truth was declared. The Bible was written. It is fixed. It is regulated. Do not add. Do not take away. The truth is fixed. Ang kailangan natin, umayon tayo dito. So, ang ginagawa ng iba, huwag natin masyadong pakabox. Huwag tayong pakabox dyan. Basta kung ano yung laman ng puso natin at gagawin natin sa Panginoon, tatanggapin ng Panginoon yan. E di parang katulad yan ng isang hold-upper. Di ba? Hinold up niya yung bangko, nung makuha niya yung pera, pinamigay niya sa mga mahihirap. At ang kanyang katwiran, kaya ko hinuhold up to, kasi para sa mga mahihirap. Parang ganun. Yung mali, i-justify mo sa paggawa mo ng tama. Question, ganun ba ang standard ng Panginoon? No. That's not the standard of God. That is the standard of men. That men want to distort the standard of God. Parang si Satan, nung tinutukso niya si Adam and Eve, nung tinutukso niya si Eva, ang sabi ni Eva, nung tinatanong ni Satan, nung ahas, sabi niya, kumain ka nito. Sabi ni Eva, hindi. Sabi ng Panginoon, nihawakan nga daw. Huwag kong gagawin eh. Yung pagkain pa kaya. Kasi sabi ng Panginoon, mamamatay kami. Anong sabi ni Satan? Talaga bang sinabi ng Diyos yan? Di ba? Alam mo, pag ikaw tinanong, sabi ng Bible, do not forsake the assembly. Di ba? So, not forsaking the assembly as the manner of some is. Sabi sa Hebrews not forsaking the assembly. Minsan hindi ka tumalo o kaya kino-question mo. Talaga bang wag mong pabayaan? Di ba? Kino-question ka. So biglang na-discarrel si Eva doon. Sabi ni Satan na, talaga bang sinabi ng Diyos? No? Parang sinasabi niya, mayroong hindi ba sinabi ang Panginoon sa iyo? Which is, kapag kinain mo yan, malalaman mo yung magiging katulad ka ng Diyos. Yun yung nagbigay sa kanya ng doubt at nasira yung kanyang confidence doon sa truth na kanyang nabasa. Brethren, that's how tricky temptation is. That's how tricky Satan to us. They are trying to feel you that you are so smart than what is written. Matalino kayo. No? So, ganun talaga pag tinutukso tayo. Brethren, even from the ancient time, okay, the Word of God tells us, or the standard of God shows, that we should worship Him in spirit and in truth. Huwag po nating palitan yan. Kasi sa John chapter 4, 23, 24, anong ginagawa ng Panginoon? Hinahanap niya yung mga sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Sabi dito, verse 23, sabi dito, ye worship, 23, but the hour is coming, and now is, when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth.
For the Father seeketh such to worship Him. Verse 4, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. That is the standard of God. When we say worship is the heart of our service to God, He wants us to serve Him, to worship Him on this manner, on this standard, on this truth, sa spirito at katotohanan. Huwag po nating sabihin na sa spirito lang, hindi lang nakikita, wala tayong masyadong magpakaano sa truth. So, kahit opinion ko, paniwalaan nyo. Opinion ko is tama. Kahit hindi mo makita sa Bible, indirectly opposing the Scripture. That's why, brethren, I again i-reiterate ko, bakit tayo hindi gumagamit ng musical instruments? Why? Because that is relative to worship. Diba? Sabi ng iba, basta ginagawa mo para sa Panginoon yan, tatanggapin ng Panginoon yan. Well, wala namang masama if that can be found in the Scripture. Nasaan niya sinasabing gumamit ka ng gitara, gumamit ka ng piano, gumamit ka ng drums, at kung ano-ano pang instrumento. Maganda sana kung may sinabi ang Panginoon eh. Dahil for sure, pag nagsabi ang Panginoon na gumamit ka ng instrumento, sigurado specific yun. Diba? Specific din yun kung anong yari, ano ang size, at kung ano ang mga string na gagamitin mo doon. Huwag kang gumamit ng mga kwerdas, nylon lang, o kaya tali lang. Diba? Specific yun. Problema, wala tayong makitang gano'n. Sa New Testament, wala tayong makita. Why? Bakit tayo nag-iingat? Bakit natin dapat pag-ingatan ang pagsamba? Kasi nga, may tendency na tumasamba tayo ng hindi katanggap-tanggap. At panghinayang naman na yung pagsamba mo ay hindi siguradong naaayon sa Panginoon. Worship is very important. Katulad nga ng mga ang Panginoon at that time, nagtalaga siya ng Levites, isang tribo, para i-cater yan. Ibig sabihin, napaka-importante sa kanya ang pagsamba. At tayo din mga kapatid, huwag mo hayaan lumipas na lang ang buhay mo dito sa mundo na hindi mo nasamba ang Panginoon na nagbigay ng buhay sa iyo. Na mas sinamba mo pa yung mundo, na sinamba mo pa yung mga bagay na nagpapalayo sa Diyos. Samantalang hindi naman yan na gumawa ng hangin para malanghap mo. Hindi naman yan na nagpapatubo ng mga pananim para makain natin. Di ba? Kundi ang Diyos. Marapat lang na dapat yung buhay natin italaga natin sa pagsamba sa Kanya. Kasi siya naman talaga may-ari ng buhay natin eh. Yan ang katotohanan dyan. So, when God organized so-called nation of Israel, nung inayos niya, panahon ni Moses inorganize niya yung bansang Israel. No, part of it is to organize the worship which the people should do as the heart of their service. Kasama po sa kanyang inorganisa yung worship. Kasi nga, yun ang kanyang yun ang kanyang tinitingnan na sasamahan niya yung bansang ito. Okay? Basahin ulit natin yung Kings. Pag binalikan natin yung Kings, bakit iniwan ng Diyos ang Israel? Sabihin natin, why God gave up Israel? Nawala ang Israel, nabura. Alam niyo ba yun? Nabura ang Israel. Na-exile sila, totally nawalang Israel. Tinayo ng Diyos, pero hinayaan ng Diyos mabura sila sa mapa. Kaya nga may history, di ba? 14th century, di ba? O 1900, nung may-establish sila. Di ba? 1948.
Nire-establish sila. Bakit nabura kasi sila eh? Wala nang existing Israel. Bakit? Ano reason? Nawala ang pagsamba. Nawala ang Levites. At hindi lang yon, yung templo nag-umpisa muna na adulterate. Nagdala si Solomon ng maraming asawa at yung kanyang mga asawa nagdala ng kanya-kanyang mga Diyos-Diyosan sa Israel. Hanggang na-adulterate sila. Hanggang totally naglumitaw yung mga hari. Natural, yung mga hari, mga pagan. Totally yung mga hari evil. But it's so long. Haba ng panahon. Na-divide pa sila. Diba? Na, siguro ma-appreciate nyo ngayon kung bakit ganun kahalaga ang pagsamba. Diba? And try to reflect that in our life, brethren. Sa panahon natin ngayon, nagtayo ulit ang Panginoon. Hindi na bansang Israel, kundi simbahan. Establish a church. Sabi niya, ikaw Pedro, witness ka. Itatayo ko ang aking iglesia, no, sa batong ito. At walang sino mang pwedeng makapanaig dito. Tatayo ito. At sasamahan ko ito hanggang sa katapusan ng mundong ito. Tinayo niya yung kanyang simbahan. Pero ang pagtayo niya, ang structure nito ay local. Hindi centralized, kundi localized. No? He promised that he will not leave or forsake the church. He will go. No? Pero may mga local churches na pwedeng mabura ang existence nila. Actually, makita mo yan sa 7 churches. Merong isang church doon na totally talaga nabura. Diba? Bakit? Hindi na sila nanatili sa truth. Nasa labas na ang Panginoon eh. Nasa labas na siya ng pinto. Sabi niya, I stand at the door and knock. Nandiyan na siya sa labas. Wala na siya sa pagsamba. Nasa labas na siya sa Revelation. Diba? Tumatayo na ako sa pintuan. Bakit? May doktrina na kayo ng Nicolaitans. May doktrina na kayo ng mga sa demonyo. Sabi ng Panginoon, itakwil niyo yan. O hindi, iiwanan ko kayo. O kaya tatanggalin ko yung inyong lampara bilang totoong simbahan. Nakuha niyo po mga kapatid, how important worship is. Okay? Kaya mahalaga yung tamang pagsamba. Mahalaga yung truth. Kasi yung truth, yun yung what? Yun yung papanatili sa atin sa kaayusan. No? As a man will die without the heart, so as service to God will not be happen without worship. Hindi ka totoong naglilingkod sa Diyos kung hindi ka sumasamba. Right? So, in worship, brethren, no, the Bible says, no, we should worship God in spirit and in truth. So, the truth, no, pinakamahalaga po sa worship is number 1, yung truth. Okay? Huwag nating i-compromise yung truth. Kung gusto natin na makasamba tayo ng tama, makasamba tayo ng katanggap-tanggap sa Diyos, do not compromise the truth. Search the truth. Okay? Lalo pa sa basihan ng pagsamba. Kaya nga, kung gusto nyo ng tiyak na pagsamba, basahin nyo yung New Testament. Ano ba ang pamamaraan ng mga apostles? Ano ang pamamaraan na tinuro ni Jesus Christ sa kanila? And the Lord taught them to sing with psalms and hymns, making melody in your heart to the Lord. So, they sang, they pray, and they preach the Word of God. Ganun lang kasimple ang worship. Ganun lang kasimple ang proseso sa church. Walang maraming mga rikotitos. And they have to maintain that. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28. Sabi niya doon, ituro nyo kung ano ang aking itinuro sa inyo. Ituro nyo ang lahat ng mga bagay na aking itinuro sa inyo. At sabi niya, at masdan nyo, sasamahan ko kayo hanggang sa wakas. So mga kapatid,
No? Truth is the primary requirement of God, no? Required by God in worship service. Tama? Sa worship service o paglingkod sa Panginoon, ang pinaka-primary na require ng Panginoon sa atin that we should stand or stay, adhere in truth. No? The Lord don't like ignorant worship. Kalahin mo yon? Ayaw ng Panginoon ng ignoranting pagsamba. Naalala nyo si Cornelius? Basahin nyo si Cornelius sa Acts. Si Cornelius ay isang pagano na nananalangin sa Diyos. Nag-aayuno siya. Pero, hindi niya kilala ang Panginoon sa Kristo. Anong ginawa ng Panginoon? Sinugo niya si Pedro. Pedro, pumunta ka sa tahanan ni Cornelius. No? Kasi itong si Cornelius ay may pusong pagsamba na sa akin. Pero mali. Pero na-sense ko na yung kanyang kagustuhang sumamba. Mali lang. So, pagpunta ni Cornelio, ni Pedro, niluhuran lumuhod si Cornelius. Anong sabi ni Pedro? Huwag mo akong luhuran. Tao lang akong kagaya mo. So, then Peter preached Jesus. Preached the gospel. Itinama ni Pedro yung kanyang pagsamba. Why? Because God don't like ignorant worship. Let us not be ignorant in our worship. Seek the truth, because the truth will set you free from what? From ignorance. How can you worship whom you know not? Sabi ng Bible. Paano mo sasambahin yung isang taong o ang isang Diyos na hindi mo naman kilala? Well, in fact, yan ang sabi ng Panginoon sa Acts 17. Diba? Sa Acts 17 verse 23, naglalakad si Paul sa kanyang ministry. Nakita niya yung isang grupo ng mga sumasamba na ang nakalagay sa harapan nila, to the unknown God. Diba? Ang sinasamba nila ay unknown God. Diba? Kasi during that time, maraming Diyos, ang Diyos ng si Mercury, Mercurio, Jezebel, Baal, may mga Diyos that time identified. But this group of people worship the unknown God. Basta ang alam namin, hindi ang buwan, hindi ang araw, hindi ang hayop, hindi si Mercurio, kundi the unknown God. Ngayon ang sabi ni Paul sa mga worshipers na yon, tumayo siya sa isang mataas na burol at sabi niya, no, ye men of Athens, yung mga taga-Athenians, after 17. Sabi niya, this unknown God whom ye ignorantly worship, now I declare unto you, no, Jesus. Doon pa lang, naitama yung kanilang pagsamba. Mga kapatid, you are so blessed if God will let you know the true God is. You are so blessed itama ng Panginoon ang iyong pagsamba. Kaya, truth will set us free from ignorance worship. No? A true worship should regard the truth and not with feelings and comfortable circumstances only. Huwag po kayong mag-100% based sa pakiramdam nyo. Dahil ang puso natin, sabi ng scripture, is the most deceitful. Diba? Heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So wag mong sabihin na, basta na sa puso ko. Wag. Wag mong i-compromise yung iyong buhay sa isang pakiramdam lang. Why? You should incorporate truth. Well, heart is very important, but that cannot be above truth. Huwag niyo pong ilagay ang puso niyo lampas sa katotohanan. Hindi po pwede. Ano po yun? Madadaya po kayo. Dapat po ang puso natin
Kung ito ang puso, dapat nandito siya. Ito yung truth. Because the truth is the basis of our worship. Ano pa? No? In worship, not only with truth, but with faith. Dito, kung tama po ang inyong naririnig, kung tama po ang inyong, kapag nasa truth ka, magkakaroon ka rin ng tamang pananampalataya. With faith. Okay? Bakit? For it is impossible, for without faith, it is impossible to, what? To worship God. To please God. Hindi mo masasamba ang Panginoon kung walang faith. Diba? And the truth is very important with that. God is a spirit. Can't be seen by our physical eyes, but can be seen through the eye of faith. Diba? With faith. Diba? It is without faith, it is impossible to please God, sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6. Mga kapatid, let us walk in faith, no, in our service to God. Sumasamba po tayo. Pag sumasamba ka po sa Panginoon, marami pong circumstances na hahadlangan ka. Financial, physical, emotional. Gusto mo sumamba sa Panginoon. You know what? The most troubled day in a Christian life, no? The most heavy day in a Christian life, alam mo kung ano? Araw ng pagsamba. And if you are able to get through with that, overcome with that, it means you have stepped up by faith. You turn down your worries. You turn down opportunities for God. Bakit? Yung linggo, yung araw ng pagsamba, may mga opportunity ka sana, pero tinurn down mo. Di ba? Pwede kang mag-sideline dyan, pwede kang enjoyin mo yung sarili mo, magbabad ka sa Netflix. Di ba? Matulog ka. Di ba? You turn down yourself. Di ba? You choose rather to worship God than those things. That's a heavy day. But if you do that because of your faith, then that is kumbaga, it catches the attention of God when someone is walking by faith. Naalala nyo sa accounts na ang Panginoon tumitigil talaga siya. The Lord is posing sa earthly ministry ni Christ. Kapag may napapansin siyang pananampalataya, tumitigil siya. Do you remember how many instances that the Lord stopped, pause in His ways? Nagpumarada muna siya at binigyan niya ng attention yung nagpapakita ng pananampalataya sa Kanya. The woman that suffered for 12 years. Diba? Sabi niya, hawakan ko lang yung laylayan ng Panginoon. Gagaling ako. Tumigil ang Panginoon, hinanap siya. Alam naman ng Panginoon kung sino siya, but at least, sabi niya, someone touch me. Diba? Someone touch me. Because that woman, marami namang kumpulan ng tao nun eh. Sabi nga ng mga tao, Lord, ang daming tao eh. Binubunggo-bunggo ka na. Tapos sabi mo, someone touch you. Diba? Pero sabi ng Panginoon, someone touch me because there is power came out from me. At natakot yung babae kasi alam niya, nararamdaman niya sa yon. Bakit? Nag-connect sa kanya eh. Nakuha niyo po, faith can catch the attention of God to you. That's why when you worship Him, huwag kang worship ng parang wala lang. Worship mo siya nang katagpuin mo talaga ang Panginoon. Alam niyo, even sa church, maraming mga distractions eh. Diba? I mean, yung distraction, I'm not distraction na destroy. Distraction, yung mga mga bata, yung mga nagkukwentuhan.
Di ba? Distractions yan eh. But if you do that with your faith, focus ka sa salita ng Panginoon, focus ka sa Panginoon. Kaya yung iba, ginagawa nila, ibang simbahan, mga ano, hinihiwalay nila yung mga bata, yung children's quarter, gusto nila yung mga tahimik lang talaga. Diba? Kahit nga bumagsak na ganito, maririnig mo, sobrang tahimik nila eh. We don't do that because we practice corporate worship. That is integrated family worship. Diba? Because we should not be hindered by this. But as long as you worship God with faith, you can focus with the truth that you are hearing and apply that. Third, not only with truth in worship, not only with truth, with faith, but also with singleness of heart. Bakit? A double-minded man is what? Unstable in all his ways. If ikaw sumasamba ka sa Panginoon, hati yung utak mo eh. Di ba? Hati yung utak mo. Nandito ka, pero yung utak mo nandoon sa labas. Nasa SM. Tagal naman mag-preach si Pastor. Hinahabol ko yung ano. Di ba? Di ba? Yung oras na. So, Pastor, 6 minutes na lang. Tagal mo ba matapos? Di ba? Kasi may nahabol akong transaction eh. You should have a singleness of your heart when you worship God. Kasi ako hindi ko nakikita yan, hindi ko nababasa yan, pero Panginoon, ang sinasamba mo, wala namang lihim sa iyo eh. Alam niya, hindi ka nakafocus. Sayang yung pagsamba mo. Diba? You should worship God with singleness of your heart. Bakit? The Bible says, a double-minded man is unstable. Eh kung sa applicable yan sa maraming bagay, even in worship, if you have double-minded in your worship, how can you be stable? Diba? Ano pa? So, we only have one God, no? Let us not have a double-minded, no? Or hesitate to trust the true God, no? Huwag tayong magdalawang isip, magtiwala sa Panginoon. Let us, when we come to church or we apply His words into worship, yung mga truth na natututunan natin, huwag nating pangambahan na ito ay baka samain tayo o kaya mawalan tayo ng mga opportunities sa mundo. Wag. No? Because it will not give glory to God when you double mind. Conclusion, brethren. No? Conclusion. Worship is the heart of our worship, of our existence. No? Without it, our existence is useless. Nakuha niyo po mga kapatid. Walang pagsamba, useless po yung pag-exist natin. Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14. Ibig sabihin, you really miss the meaning of your existence pag hindi ka sumasamba sa Diyos. When we worship, let us not be settled with uncertain ways. Kung sasamba ka sa Panginoon, huwag kang makumpiyansa at masettle dun sa mga uncertain ways. Pag sabing uncertain, yung bang hindi ka tiyak kung tama ba tong pagsamba nito. No, huwag kang mapapalagay ng gano'n. You have to seek the truth, you have to seek, and you have to be certain na itong pagsamba na to ay kalooban ng Panginoon. And how to make it certain? Paano mo titiyakin? Number one, no, yung truth. Pangalawa, in spirit. Diba? And then, followed by things that God requires. Of course, by heart, and with sincerity and singleness of our heart. No? So, let's after the acceptable worship and assured, no, yung
Reasonable service. Diba sabi ng Bible, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Gusto mo ng serbisyong reasonable para sa Panginoon, ipresenta mo ang iyong katawan sa Kanya, no? As a living sacrifice. You know, living sacrifice, not a dead sacrifice. No? Our body is a living sacrifice. Buhay ka pa, pero tinuturing mo itong sakripisyo para sa Panginoon. Sabi niya, di ba? If any man love me, take up his cross, deny himself, and follow me. Living sacrifice is like you sacrifice your own desires for God. Bakit kaya gano'n? Pastor, napakaya. Ba't naman kailangan pa natin sakripisyo yung gusto natin? Gusto ko yun eh. Why? Pangit naman yata na pipigilan tayo ng Panginoon sa mga desires natin. Alam niyo kung bakit? Do you think your desire can be better than the ways of God? Sa tingin mo, mas magiging mahusay yung mga ways mo sa ways ng Panginoon. And if ever you give up your desires and follow what God's will, do you think lugi ka? Do you think mas cheap yung makukuha mo? No. Diba? Because His ways is better than ours. No? Actually, yung ways nga natin, destructive pa eh. Kung hahayaan na lang yung gusto mo, you will be destroyed. And actually, His ways are better than ours. So, brethren, let us, after acceptable worship and reasonable service, the truth, the faith, and sincerity or singleness of heart matters, worship that God requires to us. May the Lord bless. Let's all stand and let us close in prayer. Panginoon, muli kami ay nagpupulit at kapasalamat patuloy at higit sa iyong kadakilaan. Salamat sa mga salita mo na aming pong napagnilay-mulay. At sa tagpong ito, Panginoon, ay patuloy ang aming pagpupuri sa iyo at ito ang naway gabayan, pangunahan mo kami at patuloy mong samahan kami sa pagsamba sa iyo. Ito ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Open our hymns on